Siguro lahat naman tayo, balang araw, mapupunta sa sementeryo. Whether ikaw yung ililibing or makikipaglibing ka. So lahat naman tayo darating din sa puntong yan na mamamatay tayo or kasi wala unless isa kang immortal and all. Pero what if bumisita ka at then meron na kang nakitang bagay doon sa sementeryo? Dapat mo ba itong pulutin? Malalaman natin yung kasagutan dyan sa ating kwento para sa gabing ito. Hello mga Spooky Dolls! So ito po ulit si Clark. Maraming salamat sa sumubaybay po sa mga kwento natin nitong nakaraan. Ngayon po sinusubukan ko po itong bagong format na kung saan hindi po ako nagbabasa ng story, kundi nilalahad ko lang po sa inyo base sa aking pagkakalala. So pinaparaphrase ko na lamang po siya. So sabihin niyo po sa akin sa comment section kung gusto niyo po yung ganitong klaseng format or mas preferred niyo yung talagang binabasa ko lang talaga yung story. But anyway, so simulan na po natin yung kwento po natin para sa gabing ito. Okay, ang kwento natin ay tungkol po sa isang lalaki na nasa mga 25 years old na papangalanan natin na Alfonso. So si Alfonso ay nagkatrabaho sa isang kumpanya na kung saan sila po yung nagpo-provide ng mga computer para sa mga iba't ibang klaseng kumpanya. So isang malaking kumpanya to. Hindi ko nababanggitin yung pangalan ng company pero kapag may kunyari isang call center or parang business, sila yung nagbebenta ng mga computers dun sa lugar na yon, sa kumpanyang iyon. Ganito si Alfonso, although 25 years old na siya, dun pa rin siya nakatira sa bahay ng nanay niya na papangalanan natin na Nanay Milagros. Ngayon, itong si Nanay Milagros ay isang single mother. So, maagang naulila sa ama, itong si Alfonso. So, si Nanay Milagros yung mag-isang tumaguyod dito kay Alfonso. Siyempre, since silang dalawa lang naman yung magkatuwang sa buhay, mahal na mahal ni Nanay Milagros itong si Alfonso, and then ito naman si Alfonso, gayon din. Kaya niya na pagmamahal yung nanay niya. Itong si Nanay Milagros yung naglalaba para sa kanya, nagluluto, namamalansya, lahat ng gawain ng isang ina para sa isang anak, ginagawa niya ni Nanay Milagros, although nasa edad 25 years old na nga itong si Alfonso. Then itong si Alfonso, wala siya naging girlfriend mula nang siya'y magbinata dahil nga nakafocus lang siya sa pagiging kaaral o kaya sa estudyante, and then nung pagtapos na siya, nag-focus na lang siya sa trabaho kasi gusto niyang suklian yung lahat ng kabutihan na ginawa sa kanya ng nanay niya. So balak niya na paggawa ng makakalaking bahay, basta alagaan niya, parang mabigyan niya ng magandang buhay yung nanay niya. Pero dumarating talaga sa punto ng tao na minsan, hindi natin inaasahan, kailangan natin mamaalam. So, one day, nakaramdam ng pagkahilo itong si Nanay Milagros. So, noong una parang sabi niya, wala na, hilo lang ako, siguro napagod lang ako, ganyan, kasi high blood din naman nga ako, baka high blood ako, ganyan. So, hindi niya pinansin, okay? So, hinayaan niya lang. And then, until such time na nag-collapse na talaga siya, hinimatay siya nang wala sa oras. So, siya pinataranta yung si Alfonso, ganyan. Dinala niya sa ospital itong si Nanay Milagros. And then, sadly, nalaman nila, okay, matapos ng konting mga test na ginawa ng doktor, na meron po na po palang stage 4 na cancer itong si Nanay Milagros. Or mataas na yung kanyang, late na yung kanyang stage ng cancer. Unfortunately, hindi na siya pwedeng i-chemotherapy kasi wala na rin saysay dahil kumalat na masyado yung cancer cells sa body niya. So, tinaningan na si Nanay Milagros, and then, after a few weeks, matapos silang malaman na may cancer niya ito'y sumakabilang buhay na. Siyempre, nalungkot yung mga tao dun sa paligid ni Nanay Milagros, yung mga kapitbahay nila, mga kamag-anak nila, kasi sobrang mahal na mahal nila tong si Nanay Milagros kasi napakabait nito, maasikaso, wala tong kaaway kahit sino dun sa kanilang lugar, sa mga kapamilya niya. So, in good terms siya sa lahat. So, kapag ganun, siyempre, malulungkot talaga, magluluksa ang lahat. Higit sa lahat, ang magluluksa talaga doon, yung anak, okay, si Alfonso. So, hindi talaga siya makausap halos kasi iyak lang siya ng iyak, para talagang hindi niya alam kung anong gagawin niya, hindi niya alam kung paano ang gikilos niya, para bang hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Kumbaga, wasak na wasak talaga siya. Hindi niya alam kung anong gagawin niya sa buhay niya kasi for the longest time, kasama niya si Nanay Milagros sa kanyang buhay, yun yung nag-aasikaso sa kanya yun, and then all of a sudden, wala na ito. Mabuti na lang may dumamay sa kanya. Ang babae na pangalanan natin na Emma.
Okay, so si Emma ay katrabaho actually nito ni Alfonso. So mag-iisa silang trabaho, yung kung ano si Alfonso, ganun din yung trabaho ni Emma. So nagbebenta rin sila ng mga computer, sila yung nag-distribute ng mga computer sa iba't ibang klaseng kumpanya. Now, itong si Emma, nadadala-dala na ni Alfonso doon sa bahay nila kasi nga ito yung pinaka-close niya doon sa kumpanya. Okay, so para bang, kumbaga, sila yung besties. Okay, so itong siyempre si Nanay Milagros, nung nabubuhay pa ito, palagi tinatanong niya to sa Alfonso na, itong bang si Emma may boyfriend na, may asawa na ba yan? So, wala, dalaga, ganyan. Okay. Bakit hindi mo kaya ligawan? Okay. Kasi syempre, di ba, kapag na-feel niyang parang prospective na mother-in-law na para bang, okay to maganda, matalino, mabait, parang gusto ko to para sa anak ko, ganyan. Siya yung gusto kong maging manugang. Okay. Pero syempre, ito kasing si Alfonso, since never nga siya nagkaroon ng girlfriend ever since, medyo torpe. Okay. Although nararamdaman naman niya na may pagtingin nga rin siya dito kay Emma, pero hindi niya parang magawang ligawan ito kasi natatakot siya baka ma-reject siya, ganyan, and all. Although nararamdaman din niya parang may gusto rin naman si Emma sa kanya, pero naunahan nga siya ng takot at kaba. And then ngayon, nawala na nga tong si Nanay Milagros, naisip niya na, okay, sayang, sana nga niligawan niya na si Emma nun. So baka nangyari, kinasal na sila, nagkaroon pa sila ng apo. Hindi na ngayon, too late na. Hindi na yun mararanasan ni Nanay Milagros na makita siyang nasa maayos na lagay, na nakapangasawa na siya since yun na, namatay na nga siya. But anyway, isang araw, so nasa opisina tong si Alfonso, pero yun nga, hindi niya pa rin matanggap na wala na nga itong si Nanay Milagros. So para siyang tulala. Okay, nakatulala lang siya dun sa cubicle niya. Okay, kasi hindi naman sila sa resiling office, may parang cubicle lang, magkakatabi sila. Then itong si Emma, napansin siya. So, tinipitan siya. Pero, uy, okay ka lang ba? Okay, ano nangyari sa'yo, ganyan? Then, doon na nag-breakdown itong si Alfonso na sinabi nga niya kay Emma na hindi niya pa din matanggap na wala na nga itong si Nanay Milagros, na namimiss niya nga ito. Ang dami-dami niyang gustong sabihin sana dito bago pa ito namatay na hindi niya na masasabi ngayon kasi wala na nga ito. Ngayon, mayroon tayong dapat malaman tungkol dito kay Emma. Si Emma, hindi naman siya witch, okay? Hindi naman siya matatawag talaga na witch, pero spiritual na person siya. So, ibig sabihin, siya yung mga mahilig sa crystals, nagbabasa siya ng mga tarot cards, naniniwala siya sa mga espiritu, ganyan. So, yun, spiritual person si Emma. So, may mga nalalaman siya tungkol sa mga bagay-bagay na hindi usually nalalaman ng mga tao. Now, since ganito yung nangyayari kay Alfonso, nagbigay siya ng advice. Sabi niya, alam mo, pwede mo pa naman siyang makausap. Bakit hindi mo siya kausapin? E yung si Alfonso, since alam naman niya na spiritual person nga itong si Emma, nagulat siya, diba? Ha? Anong ibig mo sabihin? Parang kakausapin ko? Parang spirit of the glass, ganyan? Parang may ritual? So, natawa si Emma sa kanya. Sabi niya, hindi, baliw. Ang gagawin mo lang, pupunta ka lang dun sa puntod niya, tapos kakausapin mo na para bang kausap mo siya sa harap mo, ganyan. Ganun lang kasimple. Hindi ka pa ba na bumabalik dun sa puntod ng nanay mo mula nung nalibing siya? Tapos, umamin si Alfonso na, hindi pa eh. Hindi pa ako bumabalik dun kasi kapag bumalik ako doon, nakita ko yung puntod ng nanay ko para bang masyadong masakit para sa akin, yung parang doon ko ma-realize talaga na wala na talaga siya. Ayoko kasing isipin yun ng ganun. Okay, so in-advise siya ni Emma, alam mo, pupunta ka na doon kasi wala na talaga tayong magagawa. Pero yun nga, ang gagawin mo ngayon, kakausapin mo siya, lahat ng gusto mong sabihin sa kanya, sabihin mo dun sa puntod niya. Pero ito yung dapat mong tandaan. Kasi gusto ng mga espiritu na binibigyan sila ng regalo. Okay, yung may alay ka sa kanila. So, pag pupunta ka dun sa puntod ng nanay mo, make sure na may dala-dala ka na kahit ano. So, pwedeng bulaklak, pwedeng pagkain na gusto niya na nabubuhay pa siya, or stuffed toy, or whatever. Basta magdala ka ng kahit ano na parang alay o regalo mo sa kanya. So, sabi ni Alfonso, hindi ko alam eh, hindi ko kayata kaya yan. Parang natatakot ako. Baka mamaya paano kung sumagot bigla yung nanay ko sa akin, ganyan-ganyan. So, parang ganun-ganun siya. So, sabi na sa kanya ni Emma, ikaw bahala ka, pero yun ang advice ko sa'yo, gawin mo na lang yan para at least medyo gumaan yung kalooban mo. Isip na nag-isip si
Alfonso, hindi halos siya nakatulog kasi nga iniisip niya gagawin niya ba itong suggestion ni Emma or hindi or what. Hanggang sa kinabukasan na nga, mga maaga, siguro mga bandang mga 7, ganyan, mga 8 o'clock ng umaga, napag-desisyon na niya na sige, susundin niya yung advice ni Emma, pupunta siya doon sa puntod nga ni Nanay Milagros. So, pumunta siya ng sementeryo. Ngayon, okay, so nag-drive na siya doon, may kotse siya. So, nag-drive na siya papunta doon sa sementeryo, and then, nung nandun na siya sa sementeryo at palakad na siya papasok doon, sa kanya naalala, okay, so sabi nga diba ni Emma, magdala siya ng kahit ano. Okay, so bulaklak, pagkain, or whatever, na pwede niyang i-alay nga doon sa puntod nga ni Nanay Milagros. So sa sobrang pagkatuliro niya, kasi nag-iisip pa siya, pupunta ba ako, hindi ba ako pupunta, dapat ba akong pumunta ng ganitong oras and all. So ayun, nakalimutan niya, wala siyang dala. Okay, empty-handed siya na pumunta ng sementeryo. Ngayon na pag-iisip niya, pwede na ba itong pera? Okay, mag-iwan ako dito ng parang 100, parang ganyan. So yun, iniisip niya, ganun na nga lang gagawin niya. Hanggang sa habang papalakad na nga siya, medyo malapit-lapit na siya dun sa puntod ni Nanay Milagros, may nakita siya na 1 dozen roses na nandoon sa may lupa. So mukhang fresh na fresh yung roses, yung parang 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 kalalagay lang ganyan. Nung tinignan niya, wala naman siya nakikita doon na may marka na lapida. So naisip niya, siguro si nanay ang gumawa nito kasi paborito ni nanay yung yung red roses. Okay, tapos siguro naalala niya na makakalimutin talaga ako, kaya siya na yung munang gumawa ng paraan para magkaroon ako ng mabibigay sa kanya. So hindi na siya nag-isip-isip kinuha niya na yung roses. Okay, kinuha niya yung 1 dozen roses mula doon sa lupa, binitbit niya, then dinala niya doon sa puntod ng nanay niya, then pinatong niya doon sa puntod ng nanay niya. Okay, ni Nanay Milagros. Upo na siya, and then medyo nahihiya-hiya pa siya, nagtumitingin siya sa paligid, baka may nakatingin sa kanya, baka may makakita sa kanya na may kinakausap siya, akalain baliw siya. So, nung una, parang, Nay, kumusta po kayo? Mga ganyan-ganyan. Hanggang sa paunti-unti na, yun nga, nagkukwento na siya, and then nawili na siya, okay, gumaan na yung loob niya na para bang na sanay na siya, and then naramdaman na lang, umiiyak na siya, umahagulgul na siya, napapamura na siya, and then tumatawa na siya sa sarili niya. Para bang, alam mo yung para bang, Nay, miss na miss ko na kayo, kumusta na po kayo, Nay, May, ganyan, parang gumaganon siya, para bang humahagulgol, okay, talagang parang tumutulo na yung sipon niya, yung parang talagang basang-basa yung pinapawisan na siya sa sobrang emotional siya ng time na yun. Pero yun nga, totoo nga yung sinabi sa kanya ni Emma na gumaan nga yung kanyang kalooban after niya na ilabas lahat ng gusto niyang sabihin, gusto niyang sabihin sa nanay niya. Kasi ganoon naman tayo, di ba? Kapag kunyari too late na, kunyari yun, kung kailan namatay na, ganyan, kung kailan wala na sa tabi mo, saka mo na iisip yung mga dapat niyakap ko, dapat sinabi kong mahal ko siya, dapat binigay ko na sa kanya yung hinihingi niya yung matagal niya, ganyan. So, doon ka parang nagkakaroon ng mga guilt feelings, mga regrets and all. Pero, ayun nga, wala na tayong magagawa kasi hindi naman natin malalaman kung kailan mamamatay yung isang tao, di ba? So, yun. But anyway, ang point dito is, yun, gumaan nga yung kalooban niya. So, sabi niya daw, nung medyo okay na siya, ganyan. Sabi niya, Nay, sige, salamat po, alis na po ako. Babalik po ako dito ulit sa susunod na linggo, ganyan. Hintayin niyo po ako dito. Parang ako sila, parang buhay pa yung nanay niya na yun. Pero nasa harap lang siya ng puntod. Sige po, Nay, bye-bye po. Ingat po kayo. Mga ganyan pa. Okay, anyway, so yun na nga. So may pasok pa kasi siya ng araw na yun. So pumunta lang siya nun sa sementeryo bago siya pumasok sa work. Diretso na siya ng office after that. Eh di pagdating sa office, check ng email. May nakita siyang email. Ang nakalagay dun sa email na yon, parang mayroon napakalaking kumpanya na kung saan kailangan daw mag-order ng hindi lang hundreds kundi thousands of computers. Kaya para dun sa kumpanya na yun at kailangan daw niya sa lalong madaling panahon. Ganun naman talaga dun sa kumpanya nila, yung parang may mga customers mismo na lumalapit sa kanila para umorder. Then swerte mo kapag ganun kasi commission basis din kasi yung sa kanila. So kapag naka-close ka ng malaking deal, okay, malaking contract, malaking rin sa inyo. Para ka nagbebenta rin ng kotse, ganun. So, may commission siya. So, siya yung nasikaso niya. Since siya na nandoon, kaya nandoon niya sa office, nakuha niya na yung email. So, kinuha niya na. So, inasikaso niya, pinagpadala. Okay, nakipag-usap na siya na parang ito yung email, ganyan. Ito yung contract and all.
Tapos meron silang parang system na kung saan pag may mga ganyan mga contract na kuya may business na silang nakuha, makausap silang tao doon sa business na yon. So ilalagay nila doon sa system nila, yung sa parang pinaka basta SharePoint or what, kung alam niyo yung ibig niyo sabihin. So ilalagay nila doon para para yung ibang mga ahente pa doon katulad nila Alfonso, malalaman na itong kumpanya na to na so and so, kausap ko na, akin na tong account na to. So wag yun nang gagalawin kasi ako na yung kausap nito. So usually, kapag kunyari meron ng ibang kausap dun sa kumpanyang iyon, okay, yung ibang ahente, kapag na-input na nila doon, mag-error siya. Pero nung in-enter kasi ni Alfonso, walang error. So ibig sabihin fresh. Wala pang ibang nakakahawak noong account na yon ng kumpanyang iyon. Again guys, okay, itong kumpanyang ito ay napakalaki. So think yung mga tipong mga mega mall ganyan, yung mga SM o yung mga tipong basta malaking kampanya. As in talagang hindi ito yung basta maliit lang na kumpanya na maliit lang yung commission mo. Ito yung tipong ng commission na milyon ang pwedeng mong makuha kapag na-close mo, kapag na-clinch mo yung deal. Kasi hindi lang siya parang isang beses ka magbibigay kundi continuous years, to mga 5 years na contract ganyan. So malaking bagay talaga siya. Okay. And then yun, so syempre nung in-input niya na parang magkakaroon ng notification sa ibang mga agents na okay, itong si Alfonso ang nakakuha ng deal na ito dito sa malaking kumpanyang ito. So, syempre, nalaman ng ibang mga ahente eventually. Then yun, mga lumalapit sa kanya, ay, ang galing mo naman! Congratulations! Ganyan. Yung mga fake na congratulations sa kunyari, hindi sila naiinggit. Pero sa totoo, inggit sila. Para bang, ay, ano ba yan? Ang swerte naman ng taong to. Bakit sa kayo napunta? But anyway, so ganun na nga. Okay? So, yun na yung nangyari doon kay Alfonso. So, para bang, wow! Naisip niya na, siguro yung nanay ko to, yung siya yung gumawa ng paraan para makuha ko tong deal na to. Yung kakausap ko pa lang sa kanya para bang binilas niya na ako kaagad. So tuwang-tuwa siya syempre. So ayun. So hinanap niya kaagad itong si Emma. So nung pumasok na nga si Emma sa work, ganyan. So sinabi niya, uy Emma, pumunta ako dun sa sementeryo gaya ng sinabi mo. Tapos kinausap ko si mama, si nanay, ganyan. Tapos sabi naman ni Emma, ay talaga? Really? So syempre si Emma, tuwang-tuwa siya na sinunod yung kanyang advice. Kasi, di ba, lahat naman talaga tayo, siguro nabubwisit tayo kapag may mga humingi ng advice o binigyan natin ng advice na hindi sinusunod. Na pinasinabi mo, okay, gawin mo lang to, ito yung mangyayari, maging okay lahat. Pero, ay hindi ko kaya. Parang hindi ko kaya yan. Parang, naku, hindi yata ako pwede dyan. Parang mahirap yan, ganyan. Yung maraming dahilan, okay, marami pang mga cheche-boreche na hindi mo nalang gawin para matapos na. Pero yun nga, kapag sinunod ka naman, di natutuwa ka. So at least alam niya, pwede ko na kitang advice ang pa sa susunod kasi nga alam ko na open ka sa mga ganito. Parang susundin mo yung mga sinasabi ko sa iyo na dapat mong gawin. Okay. And then na yun, so yan, patuloy yung araw, sige, ganyan. And then nung mga medyo marang mga lunch na ganyan, lunchtime na, biglang may lumapit dito kay Alfonso na isang katrabaho yung nila Emma. So, tawagin na lang natin ito na si Ricky. So si Ricky, sabi niya dito kay Alfonso, pre, balitaan ko na nakuha mo yung account dito sa sabihin na lang natin yung account ay yung kay Buena Vista account, yung ganyan, yung malaking kumpanya, ganyan. Sabi nga ni Alfonso, oo nga pre, ang swerte nga ganyan. Tapos sabi ni Ricky, pre, hindi mo ba alam na sinusubukan kong kunin yung account na yan? Sabi ni Alfonso, hindi ko alam. Ngayon ko lang narinig yan. Kasi alam mo, pabalik-balik nga ako din sa kumpanyang yan eh. Tinatrabaho ko na yun eh. Kasi yun nga, mga kinakausap na ako dyan. Sabi ni Ricky. Okay, so si Alfonso naman, syempre nagulat siya. So syempre parang medyo nag-guilty rin siya. Sabi niya, pasensya ka na pare. Kasi hindi ko naman alam eh. Nung nilagay ko naman kasi dun sa system natin, wala naman lumabas dun na ginagawan mo na may kinakausap ka na dun. Sabi naman ni Ricky, hindi ko kasi dun nilagay kasi hindi pa naman sigurado. Gusto ko munang makakuha ng parang confirmation mula dun sa kumpanyang yun bago ko ilagay. Kasi alam mo na, syempre mahirap naman na i-assume na nasa akin pero hindi pa pala, ganyan. Tapos sabi naman ni Alfonso, ganun pa pare, pasensya na, hindi ko talaga alam eh. Kasi kung alam ko naman na ginagawan mo na yan, na parang kinakausap mo na pala sila, hindi ko na sana ginawa. Okay, sana pinaubaya ko na sa'yo.
Tapos sabi ni Ricky, oh hindi, okay lang yun, okay lang. Huwag mo isipin na parang nagagalit ako Okay lang talaga yun, okay lang yun. Sige, kung ako lang din naman nasa kalagayan mo, gagawin ko rin yun. Okay. So, umalis na si Ricky. So, pumunta na ng pantry nila. Okay, pagkatalikod nito ni Ricky, may nakita na naman na sila na ibang katrabaho din nila. Nagchichismis na, ito na. Itong si Alfonso, parang sinulot yung account ko eh. Alam naman ng lahat ng tao dito na ako yung nagtatrabaho doon sa Buena Vista eh. Na akin na dapat yung account na yun. Pero sinulot talaga, napakabagnanako talaga niyang Alfonso niyan. Ganyan. Ang kasi, dapat hindi niya kinuha yun kung meron siya delikadesa. Yung mga ganun ba? Yung alam mo yung mga backstabbing na kung ano man. Na kanina parang okay lang yun, okay lang. Tapos ngayon naman nung nakatalikod na, ang kapal ng mukha niya, ganyan. So unfortunately para sa kanya, ay nandun si Emma sa pantry. At hindi niya namalayan siguro na Emma nagtitimpla ng kape. Okay? So narinig yung mga pinagsasabi niya. So itong si Emma, ang ginawa niya, pumunta na siya dun sa cubicle nga ni Alfonso. And then, yun, sinabi niya, Alfonso, alam mo ba kung ano nagsasabi ni Ricky? Doon ko dun sa pantry. Ha? Bakit? Anong sinasabi niya? Sabi ni Alfonso. Kasi daw sinulot mo daw. Okay, ninakaw mo daw yung account ng Buena Vista mula sa kanya. Ganyan. Tapos sabi ni Alfonso, ay hindi totoo yan. Sinabi ko nga sa kanya na hindi ko nga alam na sa kanya na yun eh. Na tinatrabaho niya na pala yun. Tsaka yung pinalagay ko naman dun sa system natin, wala naman lumabas na parang results. So, hindi niya pa nilagay doon. Kung alam ko lang, hindi ko na sana nilagay yan doon. Tapos sabi naman ni Emma, hindi, dapat lang nilagay mo talaga yon. Kasi, ang dibang rule nga natin, nanturo sa atin, kapag meron ka ng ginagawang account or parang may tinatrabaho ka na doon, kinakailangan ilagay mo doon sa system. So, hindi siya sumunod. So, kasalanan niya yon. So, ganun yan. Parang palitan lang sila ng ganun. Yung kapal na mukha niya, akala niya kung sino siya, na kung makapag-asta, akala mo sino na magaling, na ahente, na sa kanya na yun. Kung dapat niya, bas mga ganun, di ba? Parang silang dalawa yung parang nagbabatuhan na lang sila ng ganun. Okay, anyway, so natapos yung araw na yun, hindi lumipas pa yung ibang mga araw. Balak na ni Alfonso na bumalik nga dun sa puntod, kakausapin niya ulit yung nanay niya, but this time, meron na siyang dadalhin, na siguraduhin niya na may dadalhin na siya na regalo. So, nadalhin niya is mga bulaklak, okay, roses, since may hilig nga sa roses tong nanay niya. Okay, so pumunta siya sa supermarket. Ngayon dun sa supermarket kasi nila, pwede kang mag-self-checkout. Alam niyo yung parang, hindi mo na kailangan pumunta sa cashier para bang meron ka lang dun, i-scan mo dun yung parang code, yung nakalagay na parang tag doon sa item na bibilhin mo. Tapos, ikaw na yung magbabayad. So, either credit card or cashier. Parang automated na. Kumbaga, parang mabilis na lang. Hindi mo na kailangan pumila sa cashier. Ikaw na yung mag-check up sa sarili nyo. So, I hope na naintindihan nyo kung ano ibig kong sabihin. Pati yun na nga. So, bumili siya ng 1 dozen na roses. Okay? So, self-checkout nga. So, hindi niya kailangan dumaan sa cashier. Ganyan. So, yun. Tung tapos na. Okay, may resibo na siya and all. So, pumunta na siya papalabas ng supermarket. Now, alam niyo naman, di ba kapag kunyari may mga bagay kang hindi pa nabayaran, okay, so parang lalabas doon na hindi pa bayad to, then may sensor doon, tutunog yun. So, yun na nangyari ngayon, tumunog yun. So, medyo syempre nagtaka si Alfonso, bayad na to, bakit tumutunog, ganyan. Tapos may lumapit sa kanyang security guard na, boss, ano pong nangyari, ganyan. Tapos yung pinalawag ni Alfonso, ayun, bayad ko na to, hindi ko alam kung bakit tumutunog pa tong sensor ninyo, ganyan. Tapos yung security guard, so sabi niya, patingin nga po nito muna sir yung binili ninyo. Tapos yan. So tinignan noong security guard. Tapos sabi niya, kasi po, 2 po to eh. Sabi ni Alfonso, 2? Isa lang naman ang binili ko ganyan. Opo, 2 po itong nakuha po ninyo. So yung pala, parang yung mga roses pala, nagkadikit. Yung para bang yung ibig sabihin, 2 dozen roses. Okay, so ibig sabihin 24 roses talaga yun. Hindi ko naman alam kung bakit di niya binabilang or what. Pero anyway, so parang nagkadikit siya. Akala ni Alfonso, yun na yun, yung parang 1 dozen roses yun. Pero actually, 2 dozen roses siya. So 24. Okay, so parang nakadikit lang siya. Parang dumikit lang siya ng slight doon. So, okay. Anyway, ang nangyari doon, okay, sabi ni Alfonso, ay pasensya na, hindi ko po namalayan ng 2 po pala yan. Akala ko 1 lang yan kasi nakadikit nga po dito, sir, di ba? Okay.
So, yun, okay lang po yun. So, ginawa, tinanggal yung roses, yan. So, ayun, kinuha na ng security guard yung isang dosenang roses and then dala-dala niya ni Alfonso yung roses na binili niya. Okay, so 1 dozen roses lang. Okay, so medyo parang na ano, parang iba yung pakiramdam ni Alfonso ng time na yon. Na ano ba yun? First time na nangyari sa akin to, ganyan. But anyway, wala na tayong magagawa. So, umalis na siya. So, sumakay na siya na kotse niya. And then, doon nag-drive na siya papunta doon sa sementeryo. So, habang nag-drive siya, parang biglang may bumubusina sa kanya na parang police, okay? So, may parang yung wing-wing, yung siren ng police. And then, okay, so syempre, dahil may bumubusina sa kanya na police, yung parang inaano, parang pinapatigil siya. So, tumigil siya. Okay, so tumigil siya sa pagpapatakbo. Inano niya doon sa gilid na daan. Tapos sabi niya, oh, Chief, ano pong problema? Ganyan. Tapos sabi niya, parang ano po, may report po kasi na may nawawala pong sasakyan na nag-match po dito sa description ng sasakyan ninyo. Pwede po bang makita po yung lisensya po ninyo and then yung ano po nitong kotse, ganyan. Okay, so binigay naman niya ni Alfonso. Okay, so nung inspect naman ng police, sabi, okay naman po pala. Pasensya na po, nagkamali lang po kasi medyo kapareho po nitong na-report po sa amin na nawawala nga pong kasasakyan. Pasensya na po sa abala. Okay, so okay, salamat po sir, ganyan. So umalis na si Alfonso, dumiretso na siya ng cemetery, pero parang kakaiba na yung pakiramdam niya. Sabi ko, ano to? Parang first time na nangyari na meron ganitong nag-stop sa akin. So anyway, nakarating na nga siya dun sa sementeryo and then yun, pumunta na siya kagad doon sa puntod ng nanay niya and then yun, so ganun ulit yung ginawa niya, nilagay niya yung roses doon sa puntod ng nanay niya and then kinausap na naman niya and then after mga 1 hour, nakagsasalita lang siya, nagkukwento siya sa nanay niya ng mga nangyari nga noong nakaraang linggo, yun, nagpaalam na siya and then umuwi na siya sa kanila. And then kinagabihan, okay, nung pagkatapos niyang pumunta nga dun sa sementeryo, na naginip siya na kung saan nagpakita sa kanya yung si Nanay Milagros. Pero dito sa panaginip na ito, parang sobrang napakaganda ni Nanay Milagros, parang bumata, maaliwalas yung itsura, ganyan, tapos nakasuot ng kanyang paboritong bestida. Dun sa panaginip na yon, parang nagpapasalamat lang si Nanay Milagros sa kanya na, Uy anak, salamat sa pagbibigay sa akin ng 1 dozen roses, alam mo naman paborito ko to. I love you anak, ganyan. So ayun, tapos pagkatapos nun, yun lang ang sinabi ni Nanay Milagros and then bigla na lang siyang nagising si Alfonso. So dahil sa sobrang pagkabigla, kasi syempre nakita niya yung nanay niya ulit, pagtapos mamatay ito, although pa naginip lang, hindi siya nakatulog. Kasi isip siya ng isip na, ay, totoo ba to? Parang si nanay ba talaga yun? Para bang na susurpresa nga siya, hindi siya makapaniwala. Hanggang sa dumating na nga yung time na kailangan niya na pumasok sa work, okay, so nag-ready na siya, na pumasok na nga siya sa work. Okay, then yun, hinanap niya kagad itong si Emma. So, magkukwento din naman siya. Sabi niya, Emma, ganyan, alam mo, nanaginip ako. Nanaginip ako kasi nagpapasalamat sa akin yung nanay ko sa panaginip na salamat daw, pinadalhan mo ko daw siya ng roses. Napakaganda ng suggestion mo sa akin kasi binilas talaga ako ng nanay ko. Na nagpakita siya sa akin. Pero nagtataka lang ako, bakit ngayon na siya nagpakita sa akin? Binigyan ko na siya ng roses nung nakaraan. Bakit ngayon lang na second na time na nagbigay ako sa kanya ng roses, saka lang siya nagpakita? Tapos, medyo nagulat si Emma. Sabi ko, talaga ba? So, ngayon ko lang nabigay ng roses sa kanya? Hindi, nagbigay na nga ako ng roses nung una. So, ngayon yung pangalawa. Pero yung una, siya yung nagbigay. Sabi ko ni Emma, teka, ang gulo mo. Anong ibig mo sabihin na siya yung nagbigay? Okay, so pinaliwanag ni Alfonso. Kasi nakalimutan ko magdala ng roses nung unang punta ko dun sa puntod niya. So si nanay, siya na yung gumawa para mag-appear yung roses dun sa lupa. Tapos pinulot ko na lang, tapos binigay ko sa kanya. Talaga ba? Medyo naguguluhan si Emma kasi parang, yes, naniniwala siya sa magic, pero masyado naman yata tong magical. Okay, na meron nag-appear na 1 dozen roses na out of nowhere. Parang masyado naman yata itong makapangyarihan. Tapos parang naguguluhan siya na, ganun ba? May nakuha kang roses tapos binigay mo sa nanay mo. Tapos ngayon lang siya nagpasalamat sa'yo. Tawag nito, matanong ko lang, ito bang roses na to, nakuha mo sa puntod?
Sabi ni Alfonso, hindi. Nakuha ko sa lupa. Wala namang puntod dun eh. Sabi naman ni Emma, sigurado ka ba? Wala ba talaga dong puntod? Doon sa pinagkuhaan mo? Oo. O sige, pero kung okay lang sa'yo, pwede bang basahan kita ng tarot? Kasi kinukutuban na tong si Emma. So para bang sabi niya, parang may mali dito. Ganyan. Then yun, pumayag naman sa Alfonso na basahan nga siya ng tarot cards nito ni Emma. Okay. So nagbala. Sabi niya lang kay Alfonso, okay, bumunot ka ng kahit anong cards dito sa deck ko. Ganyan. So, bumunot naman nga itong si Alfonso. And then, lumabas sa kanyang nabunot ay 7 of Swords. Now, pinaliwanag sa kanya ni Emma, sabi niya, alam mo ba na ang 7 of Swords, ibig sabihin nito ay pagnanakaw. So, parang may, ibig sabihin, either may ninakaw o may nanakaw. Umamin ka nga sa akin, kinuha mo ba yung roses na yon sa puntod ng ibang tao? So, cellphone sabi, hindi bakit ko naman gagawin yun? Anong kala mo sa akin? Pero sa totoo lang, parang may kakaibangan nangyayari dito mga nakarang araw kasi parang napapansin ko palaging may parang umakusak sa akin na nagnanakaw nga daw ako. Una yung kay Ricky, sinasabi niya, ninakaw ko daw yung account na yun sa kanya. Tapos doon sa store nung bumili nga ako ng roses, nakisyo daw, parang ninakaw ko yung roses. Tapos yung nagda-drive na ako para bang ninakaw ko daw yung kotse, ganyan, kahit di naman totoo, ganyan. Okay, doon na parang may confirmation na konti si Emma sa mga nangyayari, pero just to be on the safe side, sinabi niya kay Alfonso, kung hindi mo naman mamasamain okay lang ba na sumama ako sa iyo ulit kapag pupunta ka dun sa sementeryo? Ayun, okay? So, sabi naman ni Alfonso, sige, sumama ka, ganyan, okay. Then, pumunta na sila nung araw din na yun kasi ngayon gusto nga patunayan nga o gustong makumpirma itong si Emma. Then, yun. Sinabi na nga ni Alfonso si Emma doon sa sementeryo. And then, sinabihan siya ni Emma, okay, turo mo sa akin, saan mo nakuha yung roses na unang nakuha mo, ganyan. Di, yun, nakita naman ni Alfonso, tapos, dito ko nakuha, ganyan. Dito mo nakuha? Sabi ni Emma, hindi mo ba nakikita tong punto, yung lapida dito, ganyan? Sabi ni Alfonso, lapida? Kaya wala na ba nakasulat yan Sabi ni Emma, oo, walang nakasulat dito, pero hindi mo naman masasabing walang nakalibing dyan. Kasi yung ibang mga tao, wala silang pambayad para sa taga-ukit, ganyan. Minsan nilalagay na lang mo nila ng lapida, pwede nilang paukit na lang sa sometime kapag meron na silang pera pang paukit, ganyan. Pero it doesn't mean na walang nakalibing dyan. Hala? Sabi, parang gulat na gulat si Alfonso. Ibig mo sabihin kumuha ako ng roses mula sa sa puntod ng ibang tao? Anong gagawin ko? Yung parang kinikilibutan na siya, parang natatakot na siya, ganyan. So yun guys, okay. Turns out, na meron naman talagang may-ari ng mga roses na yon. So, itong roses na to, iniwan dun sa puntod na yon. So, hindi nga dapat yung kinuha kasi may nagmamay-ari doon. So, dito tayo pumapasok ngayon na never ka dapat kumukuha ng kahit ano mula sa sementeryo. Whether kahit na ballpen lang yan, barya, or kahit pagkain, puto, or akala mo wala nang makakain yan. Never mo siya dapat kukunin. Okay? Never, never, never kasi hindi mo maalam kung mayroon nagmamay-ari doon, inalay yun doon sa isang patay, at yung mga patay, ayaw nila na pinagnanakawan sila. Dahil gagawa sila ng paraan para makaganti sila sa'yo. Now, siguro, since itong mga kaluluwang ito, okay, yung kaluluwang pinagkukuhaan niya ay alam naman na hindi naman yung intensyon na magnakaw, and then alam naman din mga patay kung sino yung mga kung sino yung tao kasi syempre all knowing sila, di ba? Kaya nga tinatanong mo sa kung ano sa Ouija board, ganyan. So siguro alam niya na okay, parang warning lang muna to, kaya parang hindi naman talaga sobrang grabe yung nangyayari dito kay Alfonso. Para bang more on para mga warnings lang, maliliit na bagay na siguro nasa isip nila na
ay may kaibigan naman siyang spiritual. So malamang ipapaliwanag yan sa kanya kung anong maling nagawa niya. Which is nangyari naman talaga in this scenario. Okay, in this case na piniliwanag naman sa kanya ni Emma. Okay, kung anong dapat niyang gawin, anong nagawa niya, kung bakit nangyayari itong mga bagay na to. So anyway, sabi ni Emma sa kanya, ito yung gagawin mo. Bibili ka ng bulaklak ulit. So roses ulit, pero this time, kailangan mong damihan pa. Okay, so kapag papalitan mo, kailangan doblehin mo o triplehin mo. Gagawin mo in such a way na matutuwa or parang masasatisfy yung pinagkuhaan mo. Kasi di ba ganun naman tayo, kunyari nakasira ka ng gamit ng ibang tao para matahimik sila, para hindi na sila magkimkim ng galit mula sa'yo. Hindi mo yung tipong papalitan mo lang, kundi sosobrahan mo pa. Kunyari nasira mo yung damit niya, bibigyan mo pa siya ng bag o sapatos o ganyan, or at least medyo mas mahal yung bibigay mo sa kanyang damit kumpara dun sa damit na nasira mo. Kasi kung ganun di parang quits na kayo, parang okay na, okay, makakalimutan na niya yun. So same for spirits, ganun din yung gagawin mo. So yun ang advice sa kanya ni Emma. So right there and there, bumalik sila sa kotse ni Alfonso, pumunta sila ng supermarket, bumili siya ng 3 dozen roses. Okay, so pagkabili, bumalik sila ng sementeryo, din pinatok niya dun sa puntod na yon kung saan niya kinuha yung mga unang roses. And then sabi naman ni Emma, okay, kausapin mo siya, may ka ng tawag, ganyan. Sabihin mo na hindi mo naman ginusto yung nangyari, na aksidente lang, akala mo kasi ganyan. So yun ang ginawa ni Alfonso. Tapos napaiyak talaga siya, napahagulgol si Alfonso sa sobrang stress niya, na parang, pasensya na po kayo, hindi ko po talaga nais na nakawan po kayo, wala naman po kung, hindi ko po alam na sa inyo pala yung roses na yun, kinigay ko lang po sa nanay ko, akala ko po kasi siya yung nagbigay, ganyan. So yun ang ginawa niya, umiiyak siya, ganyan. So nagmamakaaroon na mag-aawa siya, para pinakita niya na sincere siya. Sincere siya na gusto niya talagang mag-make amends, na hindi naman yung intention na magnakaw nga. Yun, nakikipag-ayos nga siya. And then, after that, okay, sabi sa kanya ni Emma, okay, tama na yan, siguro okay na yan, na tanggap naman na siguro nila yung pagsusorry mo sa kanila. Now, just to be safe, okay, maglakad tayo, umalis na tayo dito, pero maglalakad tayo ng paatras, palabas ng sementeryo. So, okay, sige, sabi ni Alfonso, okay, sige. So yun, lumabas na nga sila ng paatras. Okay, naglakad sila ng paatras. So, I'm not entirely sure why, kung ganun, pero siguro parang respect, okay, or parang ritual din yun na wag kang susundan noong espiritu ngayon. Siguro ganun yun, parang paatras ka maglalakad, papunta kung saan, palabas ng sementeryo. And then after that, okay naman, wala naman nangyari ng masama. So, wala nang mga parang naakusahan si Alfonso na nanakaw siya, wala nang nangyayari na yung pag bumibili siya na kung parang napagbibintangan siya na nagnanakaw siya and all. Then, naging okay na yung lahat after that. And then, good news, kasi nagkatuluyan silang dalawa ni Emma. So, eventually, nagkaroon siya ng lakas sa loob na magsabi ng kanyang nararamdaman para kay Emma. Din si Emma naman, since may gusto rin naman pala to sa kanya, so hindi naman siya pinahirapan. Okay, so naging sila, and then mga ilang buwan lang, ganyan, nagpakasal na rin sila kaagad, since pag ganun din naman kung matagal na rin naman sila magkakilala, o hindi nga lang sila boyfriend and girlfriend nun, pero parang ganun na rin. So ending, okay, na kwento ni Alfonso at saka ni Emma. Lesson dito, guys, kapag napunta po kayo ng sementeryo, wag na wag po kayong pupulot ng kahit sa sementeryo. Okay? Kahit ano pa yan, kahit na akala mo parang wala lang, na parang bang candy, parang kapirasong candy, chocolate, o pambura ng sa lapis, ganyan. Pantasa. Kung kahit man pag gano'n pa yung kaliit, kahit gano'n pa yung kawalang palagay mo, wala namang kakwenta-kwenta, ganyan. Basta wag mo na lang pansinin, wag kang kukuha na kahit anong mula sa sementeryo. Hayaan mo yung mga naglilinis ng mga sepulturero dyan, yung mga nagtatrabaho sa sementeryo, kung ano mang ginagawa nila sa kanila, sa mga bagay na yan. Pero, kung ayaw mo mapeste ka, mamalas ka, malasing ka, or what, wag ka na lang pumulot ng kahit ano sa sementeryo. Anyway guys, so that's our story for tonight. I hope na nagustuhan po ninyo. Please mag-comment po kayo sa comment section kung ano man po gusto nyo i-comment. God bless po, stay fabulous and spooky, spooky dolls. Kita po tayo ulit sa Sabado. Take care!